What's up? This is MC. Nasa Liches tayo ngayon at nag-join tayo ng Arlie Blitz Tournament. So, ito na yung first round. Kulay white tayo. Let's play E4. Nag-D5 siya. Take natin. Ito yung opening na tinatawag na Scandinavian. Yung pinili niyang Queen D5, then Queen A5 ay pinaka main line. So, mag-D4 tayo. Para ma-activate natin yung bishop natin sa mamaya. Oops. Knight F6, Knight F3 lang. Bishop F5, Bishop C4. Develop lang din. So, nag E6 para makalabas rin isang bishop. Mag-castling na tayo para safe ang king. C6, H3. Pigilan natin yung bishop dito o kaya yung knight. Sensyahan nyo nasira yung mouse ko, hindi ako makagawa ng tamang arrows. Nag-knight D7, knight BD7, bishop dito tayo. Para may threat tayo mamaya. Kaya umilag na siya dun sa diagonal eh. So, rook E1, develop, control the E file, open kasi. Sira na yung right click ng mouse ko. So, isip-isip siya. Nag-castling queenside. Matapang na decision yun ah. Ang gagawin natin, gusto kong queenside attack. A3 tayo, preparing B4. Then baka mamaya B5 kung papayagan. Nag-knight B6 atras. Hindi tayo makakapush pag sa B3 tayo umatras. Dito na sa F1. Tago muna tayo. Mamaya a-activate ulit natin yan. Kasi pag sa B3, sira talaga yung mouse, kainis. Hindi tayo makakapush ng pawn. So, nag-H6 para pigilan yung bishop ko, o kaya may plano rin mag B5, ay G5 I mean. So, dito ay pwede tayo mag knight E5. Improve natin yung knight. Hayaan lang muna nating flexible yung B4 natin. Ang idea ko kasi ay ilagay yung bishop sa F4, pero control kasi ng queen. Ay, patay tayo, hanging pala yung pawn. Whew. Ano ba yan? Palpak. Nagkamali ako ng calculation. Maghang pala yung B4. Ay, D4. Mali. Unang game pa lang, palpak na. Pero kalimutan na yon. Focus na tayo dun sa mismong laban. Wala na matutulong pag inulit-ulit ko man. So, atras na natin. Inatake na ng inatake. Eh, trap yata yung rook niya. Mukhang na-trap pa yata ah. Wala sa intention ko na na cornerin yung rook. Nakita ko lang tempo yung knight F3. So, ang idea ko dito, tinatarget ko yung dumidepensa dito sa rook. Pag nawala yun, hindi makalilibre yung rook. So, pipili na naman siya na lalapagan ng rook. Dito, bawal. Sa A4, bawal. Covered ng knight. B4, bawal. Covered ng pawn. Sa C4, inaatake ng dalawang material. Sa D4, covered ng bishop. Sa E4, covered ng knight. So, libre. Libreng-libre na to. Lapang na. Lalapang na tayo. Yeah. Lumamang pa, no? Login-logi kanina. Central pawn yun nawala eh. Strong central pawn yun, D4 sa Scandinavian. Crucial yun. So, tinake niya yung knight. Take lang tayo with rook. Syempre, wag ng pawn, masisira ang structure. So, nag G5, gumagawa ng atake. Siguro G4 talaga yan.
Ilag natin yung knight. Dito tayo sa D4. Atakihin natin tong bishop. May pambili naman kami ng mouse kaso wala pa kami mabibilan. Sarado pa yung mga mall kaya wala akong magagawa. Kailangan pagtiisan to. Kahit nakakaasar na. Dito tayo. Manggugulo tayo dito. Sa A7. Doon pala sa mga viewers natin na blind. Pasensya na. Hindi natin may isa-isa yung mga notation. Dahil ang bilis natataranta din ako So, activate yung rook sa D1. Oops, ano ba yan? Ang habang kabayo naman. Yan, hindi sira ng mouse yun. Sira ng kamay ko. So, alam ko ba itong sacrifice ko nito Sige. Try. Kasi pag pawn takes, knight takes, yan. Chumik siya. Oh. Good move. Hilag. Kailangan niya na mag-ingat. Dahil medyo maghahang to. Dahil committed yung queen. At inaatake natin yung queen ngayon. So yung queen naman ay kailangan manatiling na nakadepensa. Tulad niya na wala na sa depensa. Pwede nakainin. Kainin na natin. Lamang na tayo ng dalawang material. Nagtulak ng pawn. Pag kinain ko, kakainin niya, ma-open yung F-file or H-file. So, tutulak ko para hindi mag-open. Nag-push. Pag kinain ko to, maghang tong ano natin, rook natin. So, ito papangkain ko. Yan. Then, check ulit siya. Ilag tayo dito. Or sacrifice na tayo. Sa tingin ko pwede na tayo mag-sacrifice. Then queen takes. Yan. Lamang naman tayo ng ilang material. Isa. Inatake niya yung queen. Check tayo dito. Check. Dito kailangan niya mag-ingat. Pwede siya ma-queenless. Pasensya nyo na pala kung may mga ingay na hindi natin may iwasan. Ganun talaga. Hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay Hindi naman tayo ganun kayaman nakatira sa mga subdivision tas may sariling kwartong tahimik Maraming tao dito sa amin tsaka mga pusa tas aso namin mayat maya tatahol. Takes, discovered attack, libre yung bishop dahil hindi niya matitake back nung kinain natin with check. So balik tayo dito. Sige, atakihin natin siya to the max. So kumain pa no, gutom talaga. Paano ito mamatiin? Wala akong makitang malinaw. 38 seconds na pala tayo. Pressurein na natin siya. Mukhang ako na pressure Bumigay yung pawn. Hala ka. Pag may pagkakataon magsasacrifice na ako doon. Kahit malugi ng material sa exchange basta masimplify yung queen. Kailangan niya na mag-react dito. Takes. So kakainin niya ng queen, kakainin niya ng king. Check tayo, kakainin natin yung pawn. Ubos din. Practical decision siya. Hindi siya yung best pero sa gantong time scramble, ubos na ng oras. Ito na yung isa sa mga best choice. So at lapit tayo, pwede rin tayo mag-push ng pawn. Kain. Ilag. Dito. Okay, angat. Push ng pawn. Push ng pawn. Hindi niya naman mapupush na magsasacrifice lang tayo ng rook dyan. Tsaka harangan. Pigilan na yan. Promote. Dito na agad. Push.
promote pa ng isang pawn. Gusto niya 2 queen eh. Ayan na. Unstoppable na to. So, dito na limit na, then checkmate na. Yeah! First game panalo. Nung nawalan ako ng D4 pawn, kala ko nga sobrang losing na yun kasi central pawn eh, taas walang compensation. Pero natrap yung rook niya, yun yung maganda doon. Pero swinerte lang tayo doon. Siguro kailangan natin mas galingan pa dahil hindi naman laging nandyan yung swerte. Pang 82 tayo ngayon. Ang dami kasing kasaling player kaya kahit nanalo tayo, nasa malayong spot tayo or slot. Grabe, nakatatlong laban na yung first placer ngayon, no? Pero hindi natin aim yung mabilis ang laban. Gusto ko lang mag-share ng idea sa inyo. So dito 2100 kalaban natin. D4 naman tayo. Subukan ko mag QGD or Queen's Gambit decline. Pero nag-knight F6 eh. Maglo-London na lang tayo. Bishop F4. Then E3 para ma-open yung isang bishop. Knight F3. Developing. Control the E5 pawn. Or contribute sa center. Knight D2. Knight BD2. B6. Ang idea niyan, dito ilalagay yung bishop. O kaya dito. Ite-trade. Mali yata yung Knight B dito ko Ay hindi, tama lang. Kala ko magbi-bishop A6 siya para matrade. Yung kasi medyo weakness or hindi siya ganun kadaling i-develop sa pwestong to. Kaya reasonable naman kapag trinade mo siya ng maaga. Nag-berserk siya. Siguro in-underestimate niyo yung rating ko. Sobrang sama kasi talaga ng laro ko ng chess nitong mga nakaraang araw. Kaya umabot ako ng 1900. Nakakahiya. Pero hindi na ako magbibigay ng kung ano-anong palusot. Tatanggapin ko na lang. Lalaruin ko na lang yung best ko. Wala eh. Maalat eh. Hindi lang maalat. Talagang pangit. Pag maalat kasi malas, ibig sabihin nun eh. Sige, trade. Magkakaroon ka ng mga hanging pawn. Pero naintindihan ko naman, ma-open kasi yung kanyang luluwag yung center. So magkakaroon ng control yung bishop, hindi katulad ngayon. Atras natin to. Develop natin dito to. Or pwede nating i-take. Take natin. Tayo, mag knight versus bishop. Sa tingin ko kasi hindi ganun kaganda yung pwesto ng bishop niya. Dahil natatakpan na rin ang sarili niyang pawn. Ano ba tong araw ko? Ayan. So lipat natin yung knight dito. Mas active na square. Alam ko naman lilipat yan dito yung rook niya. Kailangan ko na ba ilagay yung queen ko dito? Sige, sa tingin ko naman reasonable naman siya. Activate your queen. Syempre hindi sa opening. Pag sa opening kasi marami pang pyesa. Ngayon kasi tag-4 na lang. I mean sa pyesa yung mga pieces. So F5. Grabe siya. Sa tingin ko wala namang matinding atake dyan sa H-file. Pag nilagay niyo yung queen niya dyan, dito, pwede natin iharang yung queen natin. Meron tayo dito ng talon. Kaso, may potential naman na maghang. Dito na lang siguro. Activate. Inaatake niya pala yung knight. Depensa lang. Depensahan lang natin.
Ay, malulugi pala ako ng pawn dito. Angat na lang ako, lipat na lang ako dito. Malulugi rin ng pawn. Either way pala. Pero ano ba to? Inaliit ko yung ano niya. Sige na. Malugi na ng pawn ko, malugi. Magkakaroon siya ng kingside attack. Oh man. Dito muna tayo. Restrict. Kasi may F4 na coming, kaya kailangan mapigilan yun. So kontrolin na natin yung D-file. Nauna na tayong pumesto. Yun na lang yung compensation natin eh. Papakain ba natin to? Mauna naman yung rook natin eh. Or wag. Sige na. Nalapag ko na eh. Pero hindi ko talaga intention ilapag. Bigla lang lumapag eh. Kainis. Dito tayo. Pwesto. Atakihin natin yan mamaya. So dito tayo. Then papwesto yung isang rook. Meron tayong principle sa endgame na control the 7th rank. Bakit kailangan 7th rank? Nandun yung pawns. Simple lang. Nandun yung base ng pawns eh. Dito tayo. O dito. Magiging passive yung pwesto niya. Kakailanganin niya kainin yan. Then hindi na ganun kadaling depensahan yung. So pag marchay natin yung king natin, gagawa siya ng progress dun sa kabilang side. Pinigilan. Galing. Dito tayo. Hindi ko alam kung good idea to, pero bumasag na tayo. Wala akong choice. Sa tingin ko pero hindi man ako nakalakas sa player kasi saktuan lang. Para hindi ko alam kung average yung rating ko o ano. Sige, activate. Then dito pasok. So nag-aantayan kami. Push. Push din siya. Push tayo. Pasok. Pasok, baby. Pasok. Dito baba. Check tayo. Check. Atake. Check. Lapit. Uy, good move yun check. Lapit tayo dito. Wow. Mali tayo. Mali. Resign. Ano ba yun? Mga typical na kalaban ko lang yung 2100 eh. Pero hindi ko pa kasi nababalik yung talagang sa laro. Ang bagal ko na rin mag-move. Feeling ko ang dahilan nito yung kaka-puzzle rush ko eh. Talagang inadi ko kasi. So hindi ko nabalansa yung tamang paglalaro at yung pagpapuzzle. Hindi maganda yun eh. Push, control the center. Take. Ilagan natin. Trap natin. Saan ka pupunta naman nung matatrap na yung knight mo? Trap na ba? Check siya. Harangan ko. Tama, trap na siya. Unless mag-counter attack siya with G5. Pag G5, atras tayo.
Yung idea kanina, no? Sa center. 'Di ba? Mukhang active talaga yung knight sa E4. Kung tutusin, pwede kong i-take para mag-double pawn siya. Pero, pwede na naman nating ilagan lang. Then, ito, ilagan lang din. Oops, wag doon. Dito na lang. Siyempre, matitrade na yung knight niya eh. Kailangan walang makakain yung knight. Yun yung aim natin. Oh, mali ako. Queen kaya. Queen ang pan-take natin. Para defended yung pawn. Yun lang. Mali tayo dun. Sayang naman. May retreating square na ba yung knight? Wala pa. Dito tayo. Pin. Pin the knight. Tsaka may pressure pa rin dito sa knight. Corner pa rin naman to eh. Bawal dito. Kontrolado ng pawn. Ganon din dito. Kontrolado ng pawn. Dito, kontrolado ng bishop. Dito, natakpan ng sarili. Dito, kontrolado ng pawn. Dito, kontrolado ng king. Dito, kontrolado ng knight at ng pawn. Ito rin pala, kontrolado rin ng knight. Kulong. So, wala na ring manino na counter-attack. Kumain na lang. Minatamis niya na kumain ng pawn. So, kainin natin yung knight. Kumain sa B2. Rook B1 or dapat rook D1 siguro. Mas maganda yata yun ah. Masyado ako na-excite. Nag-bishop E5, knight F3 tayo. Kailangan ko kasi balansin yung quality ng tira, pati yung bilis. Kanina kasi nataranta ako sa oras. Pero kung hindi, baka nanalo kasi tayo dun eh. So, tatansyahin na natin ang mas maigi ngayon. At yung king natin ay nasa gitna pa. So, kailangan natin mag-ingat. Libre yung pawn dito. Take natin. Kain. Take. Then, may take din tayo sa D5. Queen H4. Mga ganon. Para pag nag-castling siya, most likely, dyan naman siya magka-castling. Take natin. Take natin. Kailangan lang talaga natin maging maingat. Nagdududa na rin tuloy ako dun sa tira ko kung maingat ba yon. So, good move yun. Masyado ako nasabik. Mali yung mga tirada ko. Mga pang temporary ano lang. Mali. Oh, bad. Yun na yung mga nakikita ko na yung mga problema sa laro ko. Mahalaga yun. Na-assess nyo yung sarili nyo. Dito tayo. Push. Sige. Ay, mali. Hangin yung rook. Libreng-libre. Ano ba yun? Pero pag tinake niya, pwede kong i-take. Kaso genius siya eh. Ginandahan niya lang eh oh. Grabe naman kapalpakan yun. Kailangan natin kumounter. Ano ba naman yun? Kuya. Nasa gitna yung king natin. Patay tayo nito. Ilag na natin yung rook. Mahirap na. Swerte lang tayo. Marami nakapaligid sa king natin. Pero sa oras, equal lang kami. Dito tayo. Wala naman siyang fork. Atake dito. Ano ba yung mouse ko? So, saan siya posibleng umatake? Check dito. Aangat lang tayo. Hindi naman ito makakatalon dito dahil may knight. Ay, may bishop at may knight. So, wala namang problema doon. Dito naman ay defended ng knight. At may simple tayong threat ng knight. Knight takes, then queen takes.
Checkmate. Kung pagbibigyan. Pero mukhang hindi eh. Nataka niya yung loose na bishop. So, depensa natin. Yan. Ay, libre! Ano ba naman ako? Kaya pala parang may mali. Feeling ko may mali eh. Libre pala yun. Sana hindi niya rin mapansin. Ay. Ano ba naman ako? Ang talagang nawala sa akin, sa napapansin ko yung awareness sa mga threats, ganun. Kasi nasanay ako dun sa puzzle na sobrang babaw. Alam mo yung lamang ka na lang, hahanapin mo na lang yung tamang move. Eh, hindi naman ganun sa chess kasi. May tirada rin ang kalaban talaga eh. Masyado ako nasanay sa ganun. Puro atake ng atake ng atake. Eh, pag mas mabilis yung atake ng kalaban, eh wala na, di ba? So dito, siguro napansin niya kaya ang tagal niya mag-isip. Kasi ito yung mga kailangan niya pag-isipan. Kailangan niya alisin yung queen. At pag inalis niya yan, alam niya kakainin ko na to. Libre to. Libre yung queen pero may bawi. So dito tayo sa libre na walang bawi. Yan. Ay. And then babalik naman yun sa G5 eh kung gusto natin. And then meron din tayong mga bishop D3. Pero hindi siya kasing lakas ng knight G5. Hindi rin siya maka-counter ng play sa C5 dahil nandun yung rook natin. Nauna tayo. So naubusan siya oras dahil dun sa hanging queen niya. Sayang naman yun. Nainis ako, hindi ko nakain. So balik tayo dito. Balik tayo dito. Kakain siya sa pawn. Ay hindi. Kainin natin to. Check. Harang. Kala mo genius yun ha. Simple-simple lang nun eh. Wow, sacrifice. Then join yung isang rook. Gets naman. Ilag lang. Wow, hangin yung bishop pala natin. Di bali, lamang tayo sa oras. Dapat kinain niya to eh. Para kain din to eh. So, siguro natataranta na rin siya. Check muna. Atake. Kakain yan. Nataranda sa oras. Pero di ako sigurado sa pwestong yun ha. Nagkaroon pa siya ng atake. Kasi yun nga, kailangan mo balansin yung oras at yung quality ng move mo. So yan, isang talo, dalawang panalo na tayo. So 1-7 yung kalaban natin. Subukan natin bilisan pero hindi tayo magbe-berserk. Dahil gusto kong i-share sa inyo mga ideas ng tama. Siya nag-berserk. So E4, E5, Knight F3, Knight F6, Petrov defense, take siya, Knight C6, take. Dito lugi tayo ng pawn pero lamang tayo sa development. Tayo may initiative sa attack. H5. Ang idea niyan, magna Knight G4, Knight G4. Ngayon na, para may atake doon. Pag tinake niya, titake lang natin, ma-open yung H-file. At enough compensation na yon. Pero mas malala ang nangyari. Dahil nagkaroon tayo ng Queen H4. Ito talagang idea niyan. So, dapat dito hindi ka nagre-rush mag-castling sa queen side, sa king side. Dahil nandiyan yung bishop ko nakatutok, yung knight, yung queen. So, sobrang devastating. Ngayon, bumigay ng F2. Kapag wala siyang ginawa, malugi yung queen niya. So dito ay sobrang grabe ng atake natin. Umuulan ng sacrifices. Di ba umuulan, isa pa lang naman to, pero sobrang devastating kasi. Nakakakilig, naririnig niyo ba yung boses ko? Nakangiti ako. Whew. Oh boy.
Ito yung mga ano eh. Mamamati ka na, hindi mo na mamalay. So yun, ang saya nun ah. Enjoy ako dun ah. Yun yung ano, nakalimutan ko yung tawag sa opening is, kasi hindi ko marinig ng tama dun sa napanood kong video. Pero mamaya hanapin ko, tapos i-discuss ko, gagawin ko siguro ng separate video yon. Dahil ang saya eh. Wow, grabe naman yun. Control the center. Dalawang pawn agad na sa center. So pinaprovoke tayo i-take. Kailangan natin i-take. Dito tayo, kontrolin natin to. Dito yung weakness niya eh. Pigilan yan, pigilan to, lundag nito. D6. Talon? O may mas magandang plano? Activate natin yung knight. Improve natin. Pag tinake niya, edi magkakaroon tayong strong pawn sa D4. Pero kung hindi, may strong knight tayo sa D4. At ang next move na natin dyan ay C5 para isemento na yung knight. Ayan na. Sementado na. Wow. Matake sa king side. So kailangan natin gumawa ng atake rin. Pigilan natin yon. Binigyan niya tayo ng check. Let's check para hindi siya makapag-gasling. Panigurado. Uy, hindi umatras. Pinagandaan ko na eh. Kala ko yun na yung kasunod eh. Dito tayo. Gawa tayo ng progress sa queen side. A6 preparing B5. Ganyan ang mga pattern eh. Tandaan nyo, mga A3 preparing B4. Pero hindi laging ganon. Isa lang yun sa mga common na reason. So, pwede nating ituloy. Sa tingin ko, pwedeng ituloy. Bilisan natin para ma-pressure siya. Meron na rin siyang strong na knight sa D5. Pero, hindi naman siya ganun ka-useful sa tingin ko kasi wala naman siyang tina-target talaga. Hindi katulad ng knight natin. Talagang, alam ko monster yan eh. So, inactivate yung king. Bagong strategy to sa middle game ah. So depensa natin to. Ang plano kong isa pa ay ilagay yung rook dito para dalawa sila dito yung magiging useful kasi alam mo naman yung king niya nasa queen side na eh. Inatake. Angat lang. Depensa ilag nang sabay. So kinain niya, kinain ko. Kinain na yung knight, kakainin ko ng pawn. Meron tayong strong pawn sa D4. Lagyan natin yung mga rocks natin dito sa mga vital na files. Syempre C-file, nandyan yung king. So improve na rin natin yung knight. Dito. Kung mapapansin nyo yung minor pieces namin, queen tsaka knight. Queen tsaka knight, ang bano ko. Bishop tsaka knight. Kapag queen ang hinarang, kakainin ko to ng queen. Pero kapag bishop, kakainin ko to ng knight. Nakapin. Hindi makakain yung bishop na nandito. Okay, gets? Sa tingin ko dito ay winning na tayo. Decisive na to. So, take natin to. Lamang na tayo ng pawns. Yan na. GG na to. Atras lang. Lamang na tayo ng pawn. Mas vital pa yung minor piece natin kumpara sa kanya. Close game kasi siya kaya mas mahalaga yung knight sa ganitong mga sitwasyon. Tignan mo yung knight natin nasa dark squares. Yung pawn natin nasa dark squares. So ano atakihin ng bishop niya, 'di ba?
Hindi natin kakainin yung bishop dahil hindi na nga nakaka-contribute yan. Kakainin mo pa. So, problema niya yan eh. Huwag mong alisin yung problema niya. Dagdagan mo. Ganyan yung idea. So, atakihin natin tong weak pawn. Pinush niya. Tama yun. Dapat pala nag-e5 muna ako. My bad yun. So, dito tayo. Pinush niya na rin. Dito naman tayo. Atakihin natin yung pawn. May threat tayo na i-take to para ma-take yung pawn. Siguro, reasonable na move to. Logical siya. Dahil pag hindi, tapyas yung bishop na yan. So, tapyasin na yan. Hindi mo pwedeng hindi kainin yan. Lugi ka ng material. Kain. Check. Wag dito, mati ka dyan. Dito tayo. Dodoble tayo. Checkmate. Pigilan mo. Pag tinake mo, wala lang yan. Pag finish mo, kakainin ko lang. Mate. Yeah. Let's go. May ano tayo, momentum tayo Nag-ano na tayo, may fire na. Explain ko lang sa inyo ng kaunti. Kaso nag-start na yung next round. Wala, mamaya na lang. Paalala nyo. Kung mapapaalala nyo. So, black tayo. Ito yung tinatawag na Budapest Gambit. Libre yung pawn, pero mababawi rin naman yan mamaya. Ayan yung tamang move or pinaka challenging na move, Bishop F4. Queen E7. Pressure dito. Kain. Equal lang naman to. Hindi naman siya advantageous sa aming dalawa. A5. Dahil may ganun yan eh. So, walang B4. Pigilan natin. A5 o A4. Okay ba yun? A4. Or simply D6 lang. Dahil mag-A3 na siya eh. So mapoobliga tayo dito. Kakainin niya. Wag. Dito tayo. Ayoko ng ganong setup. So dito na tayo. Kung lulundag man siya dito, ilagan lang natin yan. Dito ay minsan may idea ng ganito. Rook A6, then H6. Kaso sa tingin ko hindi siya uubra dito sa senaryong to. Dahil nakalabas yung bishop niya eh. Usually yon kapag nandito yung bishop o dito din develop sa B2. Pero pag nasa F4, hindi siya malakas or useful or efficient. So dito, may tension na dito sa mga knights. Sa akin naman walang problema kung siya yung take. Mag-i-improve lang yung center ko. Masaangat na yung pawn natin. So dito, develop tayo. Pag dito, matatakpan yung protection ng queen. Dito na lang siguro. Or dito. Pwede dito. Tama. Ay, hindi yata magandang idea. Hindi nga siya magandang idea. Maghahang pala yung pawn. Pwede niya kainin yan. Pag kinain ko ng queen. Kainin niya to. Kakainin ko ng queen. Kakainin niya to. Lalamang siya ng pawn. Pero magiging active yung rook natin nun. Kailangan niya mag-ingat na naman. Pero pag kinain niya to kasi
Hindi ko kakainin. May pressure na siya sa E5. Nilagyan natin to dito. Kakainin niya 'yon. Mababawi naman natin eh. Ano kaya yung best move dito? Ito? Kakainin niya ng queen. Kakainin natin. Hindi maganda. Dito na lang. Pag kinain niya to, okay lang. May bawi tayo sa B2. Queen dyan. Rook dito. Or yung isang rook. Iilag. Siguro dito. Babalik. Pag take niya dito, ito palang rook na to dapat. Pag umatras, kain doon. So, inunahan niya na umilag. Pinili niya. Lagyan natin yung bishop dyan. Para active. Diba? Active yan. Aminin nyo. So, dito tayo. Control. Dito. Sirain natin. Or baka nag-overextend lang din ako ng pawn. Depensahan to. May mga ganong idea. Wow! Bano ako. Natrap. Ano ba yun? Bano nga. Ang bano nga. Nagpatrap. Trap yung ano ko dun bishop ko Ano ba yung pinagawa ko? So, counter attack. Natakan nyo na to. Oh no. Kailangan nyo lang mag-iingat. May mga tactics pa rin tayo nakakalat. Dito. Atake sa queen. Sige. Para meron pa rin. Dito na tayo. Nagbukas na siya nun para wala siyang mati sa back rank. Lugi tayo ng piece kaso ano naman to eh. Ano to? Wala siyang contribution. Hindi siya nakakatulong dun sa atake ng kalaban natin. So pwede tayo maglagay ng rock dito. O dumipensa na lang. Depensa muna. Umaatake na siya. Mali yata yung decision ko overextend nga lang yung pawn natin. May sacrifices tayo. So hindi siya ganun. Ay, may check siya sa baba. Wala, GG tayo, durog na durog. Wasak na wasak ako
Resign na natin yan. Wala na. Walang pag-asa maka-draw kasi ang daming material. Pero kung pawn and game, hindi ko basta-basta re-resign yun. So 1-7 kalaban natin. E4. Subukan nating maging atakador. Sabi ni IM Nava, atakador daw. Magaling umatake. Take. Obligado ka i-take yan. Knight F3. Iti-take yan. Pag inilag niya, maghahang to. So Knight C6, logical move. Wow, bad move. Trap yung bishop. Although mukhang malakas, supportado, pero yung mobility, consider mo rin. So sacrifice. Mamaya na, wag tayong mag-apura, lamang tayo. Dito tayo. Threat ng mate. Atake dito. Wala, yan na, bata. Ilag na. Ngayon yung best way para umilag. Best way? Ngayon yung best moment para umilag. Dito tayo. Bakit niya kinain? Anong magandang reason? Hindi ka basta pwedeng take ng take, lalo na logi ka. Dito tayo. Sa chess kasi dapat ang mga moves mo may magandang reason. Patagal ka ng patagal, palalim ng palalim. So pag tinanong ka ba't mo tinake? Wala lang po. Hindi ba hindi maganda? So dito ang idea ng A4 ay pigilan yung B5. Yun yung reasoning. Dito tayo. Pag inalaw niya, kakainin natin. So masira yung queen side, king side pawns. Free pawn. Free pawn yan. Ano magandang dahilan para mamigay ng pawn? Syempre wala. 'Di ba? May naisip pa kayo? Tingnan yan, ubos na material niya. Lamang tayo ng isang rook. So decisive yun, syempre. Sa placement lamang din tayo. Dahil ang threat natin ay i-take na tong knight. Pero pwede rin i-take na tong pawn para may threat na ng mate. Kung mag F6 man, defended naman na queen yung F7. Wala rin, checkmate rin. So king H7 lang. King G7, king G8 lang. King H7, nandun yung rook ko eh. Tsaka hindi man pwede yun ah. Lutang na ako. Ayan na. Isip manong. Medyo mabilis ang laban kasi mabilis kami mag-move parehas. Mabilis ako nag-move kasi lamang na ako at malinaw yung atake. Sa kanya naman, mabilis siya mag-move kasi gusto niya. Pero kapag lamang kasi yung kalaban, mas kailangan mong igihan, 'di ba? Mas kailangan pag-isipan. Atras lang tayo, wala tayong ibang matinong move. Dito tayo sa defended, syempre. Safe tayo diyan. So, kailangan natin activate yung isa pang knight, then yung queen. Hindi siya ganoon ka-useful sa C4. Siguro ilipat natin sa A4 para makakontrol niya yung may mga check tayo sa baba. Pero sa A6 na lang kasi defended na yung A4 ngayon ng queen. Inalis niya na yung knight. May check tayo dito. At may attack tayo sa knight. So, dalawang bagay na kailangan niyang intindihin. Dahil pag naka-check tayo sa baba, malaki yung chance na mamante siya. Lalo na ngayon, walang open na square sa 7th rank. At pag hinarang niya yung queen niya, libre lang yun. So sa tingin ko dito, after ilang moves, ay magre-resign na siya. Or pwede rin ngayon na. Pwede rin maubusan siya ng oras. Yung mga napapansin ko.
Dahil double attack tayo eh. Pag sinabi nating double attack, hindi lang tumutukoy dun sa material. Pwedeng tumutukoy rin sa square. Check tayo. At then join yung isang rook. Ilag muna. For the moment. So hanging pa rin to. Tatalon pa rin yung rook doon sa baba para mag-assist ng mga mate dito. Inatake niya yung bishop, defended naman yon, so okay lang yun. May check tayo dito, pero may queen na haharang, kaya hindi rin mag-work. Lagyan na natin yung rook dito. So uubra na yon yung check natin. Bakit? Kunyari tayo na mag-move, or for example tayo mag-move dito, tayo queen d5, iharang niya to, meron tayong rook f8. Walang depensa yon, pero pag kinain niya, ang mawawalan ng depensa yung queen. Ang tawag dun ay removing the defender. Isa siya sa mga pinakakilalang tactics, at isa siya sa mga favorite kong tactics. Ang angas kasing tignan. So pwede na nating simplihan lang, pero gusto kasi madalian eh. Kain lang, syempre. Iwasan lang natin makacheck siya. Pag nakita kong may mga potential na siya, magte-trade na tayo dito. Mag-trade na nga tayo para simple na lang. Atake na lang mga pawns, promote, ganun lang. Basic lang. Dito. Depensa. Ano nang kasunod mo, Manong? Medyo trap yung knight mo. Medyo na-trap yung knight ah. Wala yata mapuntahan na. Parang wala mapuntahan yung knight nyo. Bawal dito. Defended nito. Atake dito. Bawal dito. Defended ng knight. Ito defended ng pawn. Itong square na to defended ng knight. Itong square na to defended ng king. So lapit yung king. Ang plano niyan, gaganyan siya. Yan na nga. Dito, lulundag siya dyan. Hindi makakain yung knight, pero makakain yung pawn. Lamang pa rin. Lulundag na siya dyan. Syempre, hindi niya gusto yung pakain yung knight. Aba? Kain. Mali pala ako, sorry. Hindi, kala ko hindi niya gugustuhin eh. Yung kasi yung gagawin ng mga pangkaraniwang tao. Syempre, papakain mo ba yung knight kaysa sa pawn? Diba? 3 points. Uy, may IM kasunod natin. Sana ibigay, kaso hindi siya in-game ngayon or hindi siya active sa tournament ngayon. Sayang. May nakalaban na akong NM, sikat siya eh, si Chess Network. Kaso 3 beses niya akong tinalo. Wala akong nagawa. Malakas siya masyado sa akin. Ang taas ang rating niya nun, 2-8 eh. Bullet yung laban namin nun. Isa siya sa mga favorite ko talaga. Siguro siya yung pinaka-favorite kong YouTuber sa chess. Sa Chess Network. Ang kalmado ng boses. Gustong gusto ko yung mga ideas niya. Dito tayo. Plano ay ito, depensa. So pipigilan niya yan. Aba, hindi, ang tapang ah. Sige, matapang ako. Pwede niyang atakihin yan. Depensahan pa natin. Yan. Ay! Pwede niyang atakihin to ng atakihin. Dito tayo. Depensa uli. Aggressive tong opening na to eh. Umiinit na. Nararamdaman ko na. Ma-activate yung queen. Dito tayo. Activate natin yung queen natin syempre.
Hindi pwedeng queen niya lang. Lalo na't weak yung queen side natin. Although marami, pero weak dahil madaling atakihin. Tsaka hindi rin ganun kadaling depensahan. So mag-offer tayo ng trade dahil lamang siya sa pwesto eh. Pero lamang tayo ng pawn. Ito yung idea naman about sa trading. Kapag lamang kayo, mag-trade kayo. Pag inaatake kayo, makipag-trade kayo. Pabor sa inyo yon. Pero kapag kayo yung lamang o kayo yung may attack, wag syempre. Sayang naman yung attack. Papayag ka ba na yung piece mong active ipapalit sa hindi active? Diba hindi? So dito, tayo yung lamang ng pawn. Kaya, mas gusto kong mag-trade. Siya rin yung uma-atake eh. So, trade tayo. Pero, in relation naman sa time, dapat hindi tayo nagtitrade ng materials. Kapag lamang tayo sa oras. Given na equal yung position dapat kino-complicate natin para mapaisip siya na mapaisip. So, maubos yung oras. Pero sa case na to, mas gusto kong mag-trade kasi lamang naman ako eh. Oo, pinaka naman yun, pinaka-effective yun kapag equal yung laban. Dito, equal man yung onti man yung oras niya, mas marami pa rin yung oras ko kasi. So, parang pabor na pabor sa akin dito lahat ngayon. Anong gagawin natin? Lipat natin yung rook, alisin natin sa diagonal kung saan exposed to sa threat. Bumalik yung queen. Natake yung ating pawn. Harang natin to. Ay, may bishop. Simple lang pala. Ano ba yun? Mali pala yung tira ko. So, killer din yung bishop. So, tingin ko pwede nang i-trade. Excited. Pwede nang magbigay ng sacrifice. Hindi siya sacrifice na mamimigay ka ng buo, pero ang tawag dun ay ano to? Nakalimutan ko eh. Quality exchange. Dito tayo. Ang idea ay ma-open to. Checkmate natin siya dyan. Kailangan ko lang mag-ingat sa mga galaw niya dyan. Syempre. Pero sa tingin ko mas mabilis yung atake natin. Ayan na nga. Lagyan na natin dito. I-check siya. Check siya. Anong kasunod? Libre. Napaisip pa ako, libre pala. Pinigilan niya lang talaga yung mate. Simplify. Dito. Or dito. Dito na lang. Kain. Check siya. Uy, libre. Thank you. Iba talaga pag under pressure namimigay talaga ng pyesa Tapos na yung tournament, ang bilis ng oras. Daldal ako ng daldal. Ang baba natin, pang lang tayo, 99. Ang dami talagang kasali, tsaka magagaling talaga sila. At least pasok tayo sa top 100, diba? So yun, sana marami kayo napulot na ideas na may apply nyo sa mga laban nyo. This is MC, always saying, think more often. Thank you for watching.